Kilala ang Samgyeopsal bilang isang sikat na Korean dining experience na kasalukuyang tinatangkilik na rin ng iba pang bansa, tulad ng Pilipinas. In fact, gustong-gusto ng mga Pilipino na kumain ng Samgyeopsal sa ilang mga kadahilanan. Una, dahil nag-aalok ang Samgyeopsal ng kakaiba at interactive na karanasan sa kainan. Karaniwang kinabibilangan ito ng pag-ihaw o pagluluto ng manipis na hiwa ng tiyan ng baboy sa isang lutuan sa ibabaw ng lamesa, na nagpapahintulot sa mga kumakain ng karne na lutuin ang karne ayon sa kanilang mga kagustuhan. Pangalawa, kilala ang Samgyeopsal sa masarap nitong lasa. Madalas ang pork belly na sineserve ay nakamarinate o tinimplahan ng iba't ibang sangkap tulad ng toyo, bawang, at sesame oil, na nagpapasarap pa lalo sa lasa nito. Bukod pa rito, ang grilling process ay nakadaragdag pa ng mausok at caramelized na lasa sa karne, na ginagawang mas masarap at kasiya siya ang pagkain nito. Ngunit alam mo ba na sa kabila ng masarap at masayang experience ng pagkain ng Samgyeopsal ay maaari itong maging factor at dahilan ng pagiging high risk mo sa cancer? Narito ang mga sumusunod na dahilan. Isa, formation ng carcinogens. Kapag ang karne o ang tiyan ng baboy sa Samgyeopsal ay niluto sa mataas na temperatura, tulad ng pag-ihaw, pagprito, o pag-barbecue, maaaring mabuo ang ilang mga compound. Kabilang dito ang heterocyclic amines o HCAS at polycyclic aromatic hydrocarbons o PAHs, na kilalang carcinogens. Nabubuo ang HCAS kapag ang amino acids at creatine na matatagpuan sa karne ay tumutugon sa mataas na temperatura, habang ang PAHs ay nabubuo kapag ang taba at juices mula sa karne ay nag-drip sa hot surface at lumilikha ng usok. Ang mga compound na ito ay nakalink sa isang mas mataas na panganib ng cancer sa animal studies, kahit na ang evidence sa mga tao ay hindi definitive. Dalawa, pag-uling at exposure sa usok. Ang pag-uuling o pag-itim ng karne habang niluluto ay maaaring humantong sa pagbuo ng mga potensyal na nakakapinsalang sangkap, kung saan ang itim o sunog na bahagi ng karne ay naglalaman ng mas mataas na antas ng HCAS at PAHs. Bukod pa rito, ang pagkakalantad sa usok, tulad ng usok mula sa uling o kahoy na ginagamit para sa pagluluto, ay maaaring magpasok ng mga karagdagang carcinogens na maaaring dumikit sa ibabaw ng karne. Tatlo, overconsumption at unhealthy dietary habits. Ang regular na pagkonsumo ng sobrang dami ng inihaw o griddle na karne kabilang ang Samgyeopsal, ay maaaring mag-ambag sa isang hindi balanseng dieta at posibleng humantong sa pagtaas ng timbang o sobrang katabaan. Ang labis na katabaan ay isang kilalang kadahilanan ng panganib para sa iba't ibang uri ng kanser, kabilang ang mga kanser sa suso, colorectal, pancreatic, at bato. Paano maiiwasan ang ugnayan ng Samgyeopsal at kanser? Mahalagang tandaan mo na habang may katibayan na nag-uugnay sa consumption ng mga inihaw o griddle na karne sa panganib ng kanser, ang actual risk sa kalusugan ng isang tao ay nakasalalay sa iba't ibang mga kadahilanan, kabilang ang dalas ng pagkain nito, pangkalahatang diet, lifestyle choices, at genetic predisposition. Para mabawasan ang mga potensyal na panganib sa kanser, maaari mong gawin ang mga sumusunod na hakbang. Limitahan ang iyong pagkonsumo ng mga inihaw o griddle na karne. Gumamit ng mga marinade na herbs, spices, at acidic na sangkap, tulad ng lemon juice o suka, dahil makakatulong ang mga ito na mabawasan ang pagbuo ng mga nakakapinsalang compound habang nagluluto. Ipriko ang mga karne ng bahagya bago iihaw o e-grill upang mabawasan ang oras ng pagluluto at mabawasan ang pagbuo ng HCAS at PAHs. Iwasan ang labis na pagkasunog ng karne, at alisin ang anumang labis na nasunog na bahagi bago kainin. Sa pangkalahatan, ang moderate at balanced diet, kasama ng isang malusog na pamumuhay ay ang susi sa pagliit ng mga potensyal na panganib sa kanser na nauugnay sa pagkonsumo ng mga niluto na karne tulad ng Samgyeopsal.